Hi guys, alam niyo ba sa Pilipinas kung bakit dumami ang mga foreigner? Dahil yun sa pamumuno ni Tatay Digong. Nawalan ng takot ang mga foreigners kaya ang dami nagdagsaan ng mga vloggers na masyal sa Pilipinas kasama ang pamilya nang walang takot naglalakad sila na hindi sila natakot dahil yun sa pamumuno ni Tatay Digong. Sinira na naman itong BBM na to. Itong BBM drug addict na to. Alam niyo ba, ang presidente lang na iniidolo ko ay si Ferdinand Marcos at ang asawa niya si Imelda Marcos kasi yun talaga sila ang totoong tumulong sa Pilipinas na gumanda. Kaya nagkaroon tayo ng mga buildings kung ano-ano dyan sa Pilipinas dahil sa kanilang mag-asawa. Kasi yung mga yun talaga ang totoong hero sa ating bayan. Pangalawa, si Tatay Digong. Sana lang si Tatay Digong ay bata pa. Kahit man lang mga 40 years old, 30 years, 40, man lang siya nag-umpisa maging president. Kasi siya lang talaga ang may puso na hindi niya kailangan yung pera para lang umasinso sa buhay. Ang gusto niya ay umasinso ang lahat ng mga Pilipino at mamuhay sa Philippines na hindi na nagtatrabaho sa ibang bansa, na hindi na magpapaalila. Yun ang gusto ni Tatay Digong. Sana lang bigyan ng Panginoon na isang katulad ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong mahina na. Kaya nga sinamantala ni na Lisa Satanas, di ba? Sinamantala nila ang kahinaan ni Tatay Digong ngayon. Pinadampot nila, hinostage nila. Grabe. Ginawa nila ng hindi maganda. Na yun pa ang dapat na protektahan nila dapat sana, no? Pero ginamit lang nila, umpisa pa lang, ginamit lang nila si Tatay Digong at saka si Inday Sara. Alam na mga tao yan. At sasabihin nyo ngayon, yung rally para kay Tatay Digong, na mapauwi siya, mapawalang sala siya. Totoo yun, hindi yun fake news. Hindi yun mga edited. Lahat kami dito, nag-rally dito sa lugar namin, sa lahat na buong mundo nag-rally. Yung mga tanimbala na yan, bumalik na naman. Dahil sa inyo yan, Lisa Satanas. Yung mga tao dyan, sa airport, almost mga kampo nyo, mga kakampi nyo, mga Satanas, mga mukhang pera, sinasalpakan yung pera mga tao. Kala nyo hindi namin alam na ang mga gobernador, binibigyan nyo ng bilyones para lang mag-sign, na para lang mapatalsik si Tatay Digong, hindi na makauwi sa Pilipinas. Mga demonyo kayo, mga salot sa Pilipinas, kaya dapat kayo umalis sa Pilipinas. Diba? Huwag nyo nang hintayin na mag-people's power pa. Pag may mangyari kay Tatay Digong, kayo ang sisihin. Hanapin kayo ng mga taong mga tao sa Pilipinas, mga tao na mga Pilipino, hanapin kayo. Kaya mag-ingat kayo. Huwag nyo nang hintayin na mag-people's power pa kami. People's powers kaming lahat sa mga ginagawa nyo kay Tatay Digong. Isipin nyo yun. Nakakatakot, karumal-dumal yung mga pinaggagawa nyo sa Pilipinas. Akala nyo, mga bubo ang mga tao sa Pilipinas. No. Ha? Kayo ang mga bubo, kayo ang mga mukhang pera. BBM, ikay, pag nagsalita ka, para kang hindi ka president. Para kang bangag. Bangag ka, tatawa-tawa ka pa. Yung bang president? Ibang-iba ka sa tatay mo. Ang tatay mo ang totoong presidente sa Pilipinas. Pangalawa lang si Tatay Digong. Yung iba wala nang ginawa sa Pilipinas kundi sakit sa ulo. Pero itong si Tatay Digong ang pinaka-mamahal naming lahat. Dahil siya lang nagmalasakit. Tingnan nyo naman, gumanda ang ng Pilipinas dahil kay Tatay Digong. Ang dami ng mga foreigners na nagpupunta sa Pilipinas. Dahil yun kay Tatay Digong, hindi yun dahil sa inyo. Kayong mga magnanakaw kayo, manunuhol kayo, para lang kayo tumaas ang mga nyo, magkaroon kayo ng power sa Pilipinas, pero hindi yan totoo. Dahil hindi kami bulag. Walang bulag na Pilipino. Kahit pipi at bingi, alam yun. Kaya ikaw, wag kang feeling presidente.
Kasi hindi ka namin tinuturing na president, Bongbong Marcos. Hindi ka namin tinuturing na president. Alam namin na umpisa pa lang, kaya kayo lumapit-lapit kay Tatay Digong, kaya nyo inaano-ano si Sara. Kasi ito ang gusto nyong mangyari ngayon. 'Di ba? Ginagamit nyo si Tatay Digong. Ginamit nyo. Pero pasalamat kami dahil nakilala namin si Tatay Digong. At siyang pinakamabuting presidente sa Pilipinas. Kaya hindi namin nahayaan na gawan nyo siya ng masama, pati ang pamilya niya. Kaming lahat ang makakalaban nyo, tandaan nyo yan, baka hindi na kayo makauwi sa Pilipinas. People's power, hintayin nyo yung people's power noon ni Aquino, yun, mga kasamaan yun. Wala silang mga balak na paayusin ang Pilipinas kung hindi pang sarili lang nila yun. Pero ngayon, pag nag-people's power kami, tandaan nyo yan. Para sa kayo unlad sa Pilipinas, para sa lahat. Lahat ng mga tao. Para ito kay Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong lang ang nagmalasakit sa aming lahat. Lahat ng mga Pilipino. Kaya kayo, BBM, yung mga kumakampi sa inyo, pareho kayo mga satanas, lumayas kayo sa Pilipinas dahil hindi kayo Pilipino, mga alien kayo. Pumunta kayo sa Pluto. Doon kayo pumunta. O kaya naman sa Mayong Volcano. Pumasok kayo dun. Kasi doon kayo nababagay. Magbangag kayo doon forever. Okay lang. Wag lang dito sa Pilipinas dahil hindi namin kailangan ang mga adik. Kailangan naman ng peaceful na pamumuhay. Alam niyo ba yun? Kaya, wag nyo nang hintayin na si Tatay Digong gawan nyo ng masama. Wag nyo na kaming hintayin na mag-people's power kami. Dahil yung iniisip nyo, alam na namin na mga Pilipino. Mapabata, mapabatanda. Mahal namin si Tatay Digong at lahat ng ginagawa naming rally, itong mga nangyari kay Tatay Digong na pinakulong nyo siya, ay hindi yun fake news. Talagang ginagawa namin dito ang rally. Rally ng buong mundo para kay Tatay Digong. Alam nyo yan? Kaya hoy, lisang satanas, huwag kang pretending dyan, pati yung mga sinungaling yung mga speaker dyan, o mga sino-sino, hoy, kilala na namin kayo. Huwag kayong assuming, nakala nyo maniniwala pa kami. No. Wala nang bubuto sa inyo, tatanggapin lang yung pera nyo. Dahil ang mga tao sa Pilipinas, maraming kapos sa pera. Kaya nyo sinasamantala. Ang mga Pilipino kasi akala nyo mga mangmang. Hoy, may internet na ngayon. Kahit hindi nakapag-aral, alam ang nangyayari sa mundo. Dahil sa internet, tandaan nyo yan. Huwag nyo nang hintayin na mag-people's power pa kami. Lumabas kayo dyan. Bago mangyari yun, lumabas na kayo sa Malacanang. Umalis na kayo sa Malacanang. Dahil mga salot kayo, hindi kayo babagay dyan. Hindi kayo nababagay dyan. Ang kailangan lang namin si Tatay Digong. At si Inday Sara. Si Inday Sara lang kailangan namin na maging presidente sa Pilipinas. Sila lang ng sinabasti mga kapatid niya. Yun lang ang mamumuno sa Pilipinas. Wala nang iba pa. Sila lang kasi ang may mabait na puso na hindi sila na kailangan na magnakaw. Wala silang mga bayad na para lang magkaroon ng pera, magkaroon ng kayamanan. Gusto nilang magkaroon ng powers, magkaroon ng kung ano-ano pa dyan. Wala. Gusto lang nila makatulong sa bayang Pilipino at makita nilang Pilipinas na lahat masaya. Hindi hirap sa buhay. Sana nga, marami ang pera natin, di ba? Yung gold ng tatay mo, sobra-sobra yun. Anong ginagawa nyo? Ginagawa yung mga drugs, drug addict kayo. Dapat ginagamit nyo yun sa kabutihan. Dapat nga, wala nang bayad ang school, mag-aaral sa Pilipinas eh. Wala na dapat bayad. Pati hospital. Dapat wala nang bayad dahil maraming pera ang Pilipinas. Mga kurap kayo, lumayas kayo. Yung Pilipinas na yan, tanimbala na naman. Tatay Digong is needed. Balikin nyo na si Tatay Digong. Huwag nyo gagawin ng masama dahil lagot kayo sa amin. People's powers. Lagot kayo. Mag-ingat kayo, baka mapatalsik lahat. Kayo dyan, sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. Nandito lang kami para kay Tatay Digong. Yay! Tatay Digong, we love you. Tatay Digong, be healthy. Be happy always. Be strong. Love you, Tatay Digong. Thank you.
Ingat, ingat palagi.